Magandang umaga po muli. Ako po si Jukri. Magsasagawa ng pagbabasa ng tarot cards. Sa ngayon po ay tatlo po ang aking napili na cards. At babasahin po natin ang 3-card tarot card reading. So, simulan na po natin. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng tatlong napili na card. Ito po ang tatlong card na napili. Napili ko po kasi ulit ang tinatawag na Ten of Pentacles. So naisip ko po na sa halip na basahin muli ang Ten of Pentacles, ay ako po pumili ng ikadalawang card. At ang napili ko pong ikadalawang card ay tinatawag na Nine of Cups. Sa nangyari pong ito na meron akong Ten of Pentacles at Nine of Cups, ay kulang pa rin po ang pagbabasa. So ginawa ko pong tatlo. So pumili po ulit ako ng isa at napili ko po ay tinatawag na Seven of Swords. So babasahin ko po yung tatlong napili ng cards ng sabay-sabay o isahang pagbasa. Ang isahang pagbasa po sa kanya ay sinasabi na tayo po ay bilang isang gusto na magkaroon ng kayamanan at kapirahan. Ang sinasabi po ng ating mga cards sa tatlo ay ang sa ating pong paggawa para kumita at makaipon ng kayamanan at kapirahan ay sinabi po na lahat na yung tatanggapin o kagustuhan natin ay kailangan huwag po tayong maging ganid, huwag po tayong maging sakim, huwag po tayong gumawa ng tinatawag natin na panglalamang sa kapwa. So huwag po tayong manglamang sa kapwa sa ating gawain, sa ating mga tindahan. Huwag po tayo masyadong mahal ang presyo. At kawawa naman po ang mga bumibili sa atin. So kung tayo naman po nasa gobyerno, huwag po tayong manglamang sa ating kapwa at sa ating pamahalaan. Tungkol po sa mga kontrata na yan, ay huwag po tayong magpayaman at huwag po tayong maging ganid o sakim sa panglalamang sa ating mga kontraktor at sa ating pamahalaan. Huwag po tayong gumawa ng mga katiwalian kung tayo po'y nasa gobyerno. Kung tayo naman po'y nasa mga serbisyo tulad ng transportasyon, komunikasyon, at sa mga serbisyo na pang-tao o pang-gawain ng mga tao, huwag po tayong manglamang. Tulad po sa serbisyo ng kuryente, ay ayusin po natin bakit tayo naglalagay dyan ng mga environmental. Wala naman tayong ginagawa para sa environmental. Wala kayong ginagawa para sa environmental. Ayusin po ninyo ang mga serbisyo ninyo. Sa tubig, ganun din po. Ayusin nyo po yung serbisyo nyo sa tubig. Marami na po kayong ginawang katiwalian tungkol sa mga tubig na serbisyo. Na lahat na lamang ay nakalagay dyan sa billing. Na kahit sa dollar peso exchange ay nakalagay dyan. Naglalagay din po kayo ng environmental dyan. Ano naman po ang ginagawa nyo tungkol sa environment naman? So marami po kayong mga inilalagay dyan sa mga billing ng kuryente, tubig na sobra-sobra. Dati po'y napakaliit. Nung ako po'y nakatira sa Manila, dati binabayad lang po ay 200. Nang pumasok na yung mga billing-billing na yan, ay umabot ng tinatawag na 2,000 na. Nung nagreklamo ako sa tubig noon, ay ang sabi sa akin ay gagaya din daw yan sa kuryente. Tama nga naman, halos hindi nagkakalayo yan sa Manila ang billing ng tubig at kuryente. Mabuti pa sa probinsya at mura pa. Meron pang tinatawag na 100 pa ang tubig. Ang kuryente, umaabot na ng 4,000, 2,000, 1,000, depende sa paggamit ninyo. Yun po ang naging problema. So ayusin po natin ang ating serbisyo para sa publiko at para sa pamahalaan. Ang transportasyon, ganun din po. Pamahal ng pamahal ang gasolina. Bakit ba?
Ano nangyayari dyan sa gasolina, petroleum products na yan? Aba, ang Secretary of Energy, ay bakit nagkakaganyan? Nalaman po natin noong unang panahon na nangangamatay ang mga sekretary na yan. Bakit ba? Ano nangyayari sa serbisyo? Ang taas-taas ng tinatawag na pagtaas ng bayarin dyan sa petroleum products. Ang bilis tumaas. Tapos pagbaba niya, barya lang. Piso-piso, 2 piso tumataas. Tapos ang pagbaba niya ay coins lang. Ay napakasakit naman ang ginagawa niyong panglalamang sa Pilipino. Ayusin naman ninyo ang serbisyo ninyo. Marami mga business dyan na sobrang magpatong sa kanilang presyo. Bakit nagkaganon? Ayusin po ninyo. Huwag po tayo manglamang sa ating kapwa. Huwag niyong kayong maglamang sa mga Pilipino. Ayusin naman ninyo ang inyong serbisyo. Napakahirap po bilang isang Pilipino na tumatanggap ng mga serbisyo. Ay ayusin naman po ninyo. Naghihirap na mga Pilipino sa kanilang pagkita ng pera. Pero anong ginagawa nyo? Kinakain lamang ng mga serbisyong ito. Ayusin po natin. Ayusin po ninyo ang serbisyo. Kahit ano pong business nyo, huwag kayong manglamang sa kapwa. Kawawa po taman ang mga Pilipino kapwa ninyo. Kung kayo man, napakarami ng lumalabas na mga kalukuhan, katiwalian dyan sa serbisyo ng pamahalaan para sa tao. May mga akap na ngayon, dati ayuda, ano nangyayari sa inyo? Ano nangyayari sa serbisyo ng gobyerno para sa ating mga makawawa namang mga Pilipino? Ayusin po natin yung mga serbisyo ng social works. Bakit kayo nagkakaganyan? Serbisyo para sa mga kabahayan ng mga pobreng Pilipino. Napakahirap. Tingnan niyo po mabuti ang ginagawa ng mga taong Pilipino. Mabuti po at ang ating mga Pilipino ay talagang nagsisikap na kumita ng pera. Pumupunta pa sa malalayong lugar. Iniiwan ng pamilya para lang kumita ng pera. Para matustusan ang mga pag-aaral ng kanilang mga anak. Yung iba, apo na ang talagang pinagsisikapang makatapos ng pag-aaral. Anong ginagawa po natin? Ayusin po natin ang serbisyo natin pang komunidad. Yung devolution na yan ni Kwan ay sobra talagang pahirap yan. Ano nangyari? Magmula 1986, ang serbisyo para sa magsasaka. Dati mayroong agriculturist. Bawat barangay, ngayon ay nasaan na? Hanggang municipal na lang. At saka city government, provincial, ang ating tinatawag na tulong, serbisyo, agrikultural. Sayang. Nanghihinayang ako sa kayamanan ng lupa ay walang nangyayari, nakatiwangwang. Marami pa po akong gustong sabihin sana. Kaya lang ay hanggang 10 minuto lang ang binibigay ng TikTok. Ang YouTube po ay 15 minutes more pero hindi ko pa po natatapos ang pagsasaayos ng aking YouTube. Kanina, binibigyan lang ako ng 3 minuto. Magagawa ng 3 minuto. Ito nga po 10 minuto, kulang ang oras. Muli po, nagpapaalam po si Jukri sandali at bukas po ay magkikita tayo muli. Maraming salamat po sa araw na to na pinagkaloob ng ating Panginoon para makausap naman ang mga tutungkulan nitong ating pagbabasa. Tayo po ay tulungan po natin ang ating mga kasamaang Pilipino sa pagsiservisyo. Maraming salamat po. Paalam po.